There's no trouble sleeping. Set na natin to. Okay, good morning everybody. Good morning. Ay, teka, set up muna natin pala yung Bluetooth. What's my bed? Oh, kanina to? Ay! Putang. Ay, kanina tong tugtog. Nakalive ako, puta kayo. Patayin yung tugtog. Kanina to. Sino naka-connecta sa Bluetooth ko? Dalawa lang yun, si Shane kasi siya. Bigla mo lang. Okay na? Puta kinang yun. Dumating pa. Nakalive ako, puta ka. Dumating siya bigla eh. Oo. So, automatic. Kilala na yun. Reggae bigla eh. Kilala. Oo. Ah, sarap ng buhay. Sarap sa ganito meron dito. Ah, Sarap saan? nakatira. ano yung parang eskwelahan yata yun eh. School ba? Oo, parang, ewan ko, parang, church? Parang ganun. Ay, parang school na. School na malaki. Oh, laki pala niya. Alam ko church yan. Hindi ko lang maalala kung ano, pero napadaan ako dyan minsan eh. Sa kabilang side. The other side of the town. Ang ganda. Good morning everybody. Uy, ang sarap. Starbucks. Asan mo? Ano yung bag? Ay, ano? Ha? Yung ano? Hindi ko alam, wala na yun. Na ano na siguro, nalusaw na siguro. May nagbigay ng Starbucks. Oo, may nagbigay ng Starbucks sa akin. Alam ko, Eh syempre sobrang dami. Kanya kadaming Starbucks eh. Diba? Hindi ginawa ko ng kalahati. Ganun. Inasid ako. Dito tumigil ako. Tapos ang ginawa ko, kalahati, sinama ko dun. Pinalagay ko sa kawali. No. Tapos sabi ko, samahan mo ng konti pang kape para masakto na dito. Sumakto ngayon, pinadugtungan ko ng kape. kung hindi ko lalagyan ng Starbucks, may pangalan mo yun, Chai. Mali yung spelling eh, C-H-A-I. C-H-A-I. Hindi, dapat pagka ganun, mali spelling, magagalit tayo. Galit tayo sa Starbucks. No? Tapos you have lost a loyal customer. No? Familiar yun. Ay, nako. Kaya say good morning. Sa sarap ng higop mo sa Star Mug. Star Mug. Ang lamig. Ang lamig, ano? Nakalive na. Diba, malamig yung kape. Lumabig na yung kape. Nakalive na. Oo, nakalive na. Baka mali yung pinapalo mo. Hindi yata kita pan eh. Ako pa? Hindi. Higit pa ako sa number 1. Oo, talagis na yan. Good morning everybody. Meron ditong isang galing ng Pampanga tapos isang galing ng Japan. Japan, Nueva Ecija. Alam mo yun. Sarap ng buhay. Napakasarap ng buhay. Somewhat awake, she's no trouble sleeping. Good morning everybody. Paki-share nga muna itong post ko. Share muna. Share muna. Tapos type done kapag ka na, hindi, type nyo na lang yung lugar kung saan kayo nandun kapag ka tapos na kayo mag-share ng live. Okay. Para marami nang makinabang sa pakikinig. Sa ganitong klase ng mga kwentuhan, malayo mararating mo sa buhay. Itong klaseng kwentuhan, malayo mararating sa buhay. Good morning everybody. Good morning everybody. Morning EJ, kape tayo. Babati asawa ko, Patricia Ann Di Maalala. Di Maala. Birthday ngayon, oh. Happy birthday. Happy birthday sa Patricia Ann Di Maala. Okay. Yung mga gusto umakyat sa live, welcome kayo na umakyat sa live. Ito yung 4 na box. Yung 4 na box dyan. Ayan. Yung option para makakit kayo sa live. Good morning. Ano po masasabi nyo? Asan yun? Nawala. Morning. Ano pong masasabi mo sa idol ko, si Makagago? Ayos naman siya. Bukod sa pagpapromote ng sugal at saka politiko, ayos naman siya. Kailangan ng lipunan yung mga katulad ni Makagago.
Kasi pan-check and balance yan ang katarantaduhan ng mga influencer eh. The biggest! Don't pa, pag napapanood yun. Ang kulit po ng pagkaka-edit. Nakakatawa eh. Pero other than, yun nga, ipopromote siya ng sugal. Sa bagsakan niya, mukhang konti na lang yan. Pag nakuha niya yung halagang hinahabol niya, titigil na rin siguro yung pagpopromote ng sugal yan. Lumalaki na yung anak niya. Pag lumaki yung anak niya, syempre di niya naman gustong sarap. Tatay na kasi. Siguro ganun talaga eh. Yun ang nagagawa ng maturity eh. Sometimes maturity comes with age, pero sometimes may dumi yung tubig ko. Masarap pa rin naman. Sometimes maturity comes with age, pero sometimes maturity comes with obligation. Nagkaroon ng obligasyon eh, di ba? So, ayun, bagong buhay. Parang katulad ko lang din. Puta, wala kalatoy-latoy, bigla ako nagkaroon ng obligasyon eh. Yung obligasyon ko mga taong bayan. Ang dami kong anak. Sarap. Ang sarap ng buhay. Okay, sige. Okay, meron nang gusto kong umakyat sa live. Meron gusto kong umakyat sa live. Arin Aragon. Arin Aragon. Kata natin. Sana nga lang. Okay ito. Arin, sige na, go. Akit na. Dinicline. Okay. Ito yung option para makakit sa live. Apat na boxes dito sa gilid. Ayan. Pinutin nyo lang yan para makakit kayo sa live. Okay. Makapagtanong kayo ngayon live. Good morning. Doon tayo sa mga tanong ninyo. Sige, pagsilbihan muna natin kayo. Habang nag-aantay tayo ng gustong makakit sa live. Kakahiyaan pa eh. Tayo lang naman dito eh. Kakahiyaan pa. Tayo lang dito. Good morning. Morning everybody. Lady mine. Good morning everybody. Good morning. Ba't ang aga ng gin mo? Tubig yan, leche. Tubig. Aga naman. Sa bagay, patulog na rin naman eh. So, mga ganito oras yung regular na oras ng inom kapag panggabi kayo. Good morning, everybody. Ayun, okay. EJ Ravenstone. EJ. Ang haba naman ng pangalan mo, EJ Ravenstone Hernandez. Ayan, okay. So, tayo natin ito. Kasama na ba si Francis? Puta, dinala yung scooter. Dinala yung lahat, dinala. Ano nga, sasakyan ko pa uwi. Utang na. Ay, kamay ngay. Wala tayong kotse. Ang meron tayo, sidecar yan. At saka bulok na scooter. Yan. Wala tayong kotse. Mayroon lang tayo. Tindero lang tayong sinigang. Inakit na ito. EJ, inakit na. Go. Wala pa ako YouTube. Atay muna tayo ng akit sa live. Pagka umakit sa live, tsaka bakbaka sa YouTube. Yung kaburingan ng intro, dito muna sa Facebook. Dati kasi yung kaburingan ng intro sa TikTok yan eh. Okay, wala na tayong TikTok. Binan ako ng TikTok eh. Forever ban. Forever ban. I want to be forever ban. Permanent pala. Permanent. Forever ban. Okay, ito naman. May type show. Haba naman ito. Si Mandy. Tanong ko lang po, sir, sa hirap ng buhay ngayon, gusto ko po makapag-abroad kasi college na po mga anak ko. Pero ayaw pumayag ng asawa ko po. Ano po dapat kong gawin? Hirap na po talaga dito sa probinsya. Sana masagot po ang katanungan ko po. Pasagot mo sa asawa mo. Yun ang sagot doon. Pasagot mo sa asawa mo. Bakit? Babae ka eh. Diba? O tapos, yung asawa mo, siya yung dapat nagpo-provide. Una yun, siya yung dapat nagpo-provide. Pangalawa, siya yung may ayaw pumayag na mag-abroad ka. O di siya yun ang pahirapan mo, ganun lang yun, tama? Diba? Para di kayo mag-away. Pasagot mo ngayon sa kanya, ayaw niya pumayag na mag-abroad ka eh. Ganun lang naman yun eh. Diba? Okay. Leo muna tayo. Leo. Mapi, standby. Standby. Sarap. Sarap ng buhay. Ayan. Okay. Good morning, Leo. Taga saan ka? Hello. Teka, todo muna natin volume. Yo, taga saan ka? Ayun, kahiyaan. Okay, next.
Unahin ko muna ito si Jericho. Jericho, next ka na. Mafi, standby. Diyan ka muna. Sunod na kita pagkatapos ito ni Jericho. Ha? Hindi, may audio. Wala kayo audio? Wala kayo audio? Good morning. Good morning. Tayo ka? Tayo ka? Brother, nag-feedback. Wala. Okay. Sige, Mafi na nga. Go, Mafi. Gusto ko itong mga bagsakan ni Mafi. Life is good. Mafi, good morning. Taga saan ka? Good morning, boss. Taga Nueva Ecija po. Nueva Ecija. Okay, ano tanong mo? Okay, isa lang po itanong ko, boss. Kailan at paano mo masasabing nakabayad ka na sa utang na loob? Ay, mabigat yan. Mabigat yan. Supposed to be teeth for teeth, eye for eye. Diba? Ganun yun kapag kami utang. Ganun yun. Teeth for teeth, eye for eye. Pero ito ang problema. Pag utang na loob, walang eksaktong presyo yan. Yun ang dahilan kung bakit hindi ako mahilig tumanggap ng utang na loob. 48 loss of power. Despise the free lunch. Huwag kang tanggap ng utang na loob. Kasi ang problema dyan, yung ibang expectation, babayaran mo yan habang buhay. Kasi hindi magkaintindihan, magkano ba talaga halaga niyan eh. Kung yung utang pera, alam mo eksakto magkano halaga. Pero pag utang utang na loob, magkano halaga niyan? Yung iba binabayaran ng buhay ang utang na loob katulad sa magulang. 'Di ba? Kaya hindi magkaintindihan sa utang na loob na yan eh. Hindi magkaintindihan sa utang na loob, walang eksaktong halaga yan, sister. Kailan mo malalaman pag nakabayad ka na, walang eksaktong halaga. 'Yun ang sagot ko. Kaya hindi ako masyadong mahilig tumanggap ng utang na loob. Kasi ang mabigat niyan, utang na loob. Tapos ang expectation, nung nagbigay o nagpahiram sa'yo ng kung ano man yung utang na loob na yun na hindi pera, kasi ang pera, alam mo eksakto kung magkano pinag-uusapan eh. Sa utang na loob, minsan ang expectation yan, habang buhay mong babayaran yan. Tapos pag hindi mo nabayaran ng isang beses, kahit bayad na, tubon-tubo pa, sasabihin wala ka utang na loob. Bang! Tangina. Kaya huwag kayong tanggap ng utang na loob kasi minsan walang eksaktong halaga kung magkano ba talaga yan. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka magbabayad. Hindi mo alam. Yun ang sagot ko ron. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka magbabayad. Minsan para sa'yo, bayad ka na. Pero para dun sa nagbigay ng utang na loob, kulang pa. Huwag kayong tanggap ng utang na loob. Delikado masyado yan. Pitfall yan. Nakakadurog yan. Nakakasira ng buhay yan. Nakakasira din ang relasyon yan. Follow-up question. Yun lang, bossing. Thank you. Sige. Bye-bye. Okay, next tayo. Agadid. Yung mga gusto umakit sa live, ito yung 4 na square. Yun yung option para makakit kayo sa live. At si Nico Rosalo, mismo, nice answer, brother. Parehas tayo ng sagot dyan. Morning, brother. Shoutout from... Ay, yun lang. Wala. Ano ba pwede kong gawin? O kung maipapayo ka sa akin, may asawa po ako at mahal na mahal ko po siya. At ako malaki tiwala ako sa kanya. Kahit na alam ko na may iba siyang mga lalaki. Tsaka feeling ko, kaya lang din ako iniwan dahil sa mga, dahil sa mga anak ko. At dahil din may sakit ako, dialysis patient po ako. Patulong, boss. Hindi ko alam yung circumstances eh. Kung, alam ko lang, akit kita sa live. Makit ka ngayon sa live. Yan. Ayos, akit kita sa live. Hindi ko alam yung circumstances, may mga kulang na detalye. Yun lang, decline. Hindi ako makakasagot ng diretso. Kasi may binigay ka ng mga detalye, tapos may mga kulang na detalye. May mga kailangan akong hingin sa'yo. Kaya hindi ako makasagot ng diretso. Pero sa ganyan, ang bibigay ko na lang sa'yo, galingan mo na lang. Kasi, diretso, ang mga babae, emotional beings. Minsan, nakukuha mo ulit, nahuhuli mo ulit ang emosyon. Pero pag nakuha na ng iba, mahihirapan ka na. Pero at least, swerte ka. At the very minimal, hindi ka iniiwan dahil may anak at saka dahil dialysis patient ka. Swerte ka na ron. Dahil sa awa nga lang. Yun ang mabigat. Yung pag-ibig, baka wala na. Aray, ang pag-ibig mo, wala na. Sakit. O, sige, mga gusto umakit sa live. Ito yung 4 na box. Yun yung option para umakit kayo sa live. Sige, nagkakahiyaan pa kasi. Go. Dali, tayo lang naman dito eh. Wala naman ibang makakarinig nito. Bukod sa ilang pirasong taong regular na viewers ko.
Sige na, go. Let's go. Yung mga gusto umakit sa live, pwede po ba mag-apply sa'yo? Pwede. Mag-ano ka lang, pasa ka lang ng ano. Basta mag-message ka, tapos may mga questions ako dun. Message ka sa akin dito sa Project 1M Ground Zero. Ground Zero. Tapos may mga question ako, sagutin mo lang. Maikli lang yun. Pag tinatamad ka sumagot sa mga walang kakwenta-kwentang tanong, alam mo na hindi ka matatanggap dito. Kasi yung mga walang kwenta nga palang mga tanong, tinatamad ka na sumagot eh. Ay, hindi ko gusto ng tamad. Basic lang mo yun, wala ka kwenta-kwenta eh. May anak ka na, ilan ang anak mo, may asawa ka, ano dating trabaho mo, di ba, mga wala ka kwenta-kwentang tanong. Kwento mo sa akin buhay mo, ano pangarap mo, ano mga problema mo, ganun, yun lang. Wala ka kwenta-kwentang tanong. Kung di ka makasagot ng ganun, eh, alam mo na, hindi ka para dito. Ano yun, 16 questions lang yun. 16 questions na maiikli lang, na halos wala ka kwenta-kwenta. Lahat kayo, kaya nyo sagutin yung mga tanong dito kung sakali mo mag-apply kayo. Pag hindi mo masagot yung mga tanong na yun, then alam mo na, hindi ka para dito. Okay, nag-aakit na ako ng live. Sige, go. Waiting tayo na i-confirm. Ito yung 4 na box. Ayan. Yan yung option para makakit kayo sa box. Ay, makakit kayo sa box. Makakit kayo sa live. Sige na, go. Connection failed. Next tayo, next. Okay, wag na magkahiyaan. Nagkakahiyaan pa tayo eh. Message po ako sa'yo ngayon, boss. Okay, sige. Message ka. Morning, may nagugustuhan akong partner ko sa business. Nasa building stage po. Ano po pwedeng ipayo? Huwag ka mag-business partner. Para wag ka sumakit ang ulo mo. Sarili mo lang. Pag bubagsak ka, sarili mo lang pera. Di ba? Wala ka masisisi ngayon kahit na sino. Sige. Ito, akit natin itong isa. Pili na lang ako sino i-akit random. Ayan, dami. Bigla dumami ngayon yung mga gusto umakit sa live. O, sige, next na natin ito. Babae. Inuna ko naman yung babae. Para bira lang kasi yung mga babaeng gusto umakit para magtanong. Ikaw naman nagkakahiyaan. Good morning, sister. Taga-saan ka? Parang may mahina yata. Lapit mo lang yung bibig mo sa mic. Taga-saan ka? Pampanga po, pero nasa abroad ako ngayon. Okay. Abroad. Okay. Ano tanong mo? Tanong ko lang po, masama po bang iwan yung lalaki na nangako siya na wala pang 1 buwan yung bata sa tiyan ko, tapos nangako siyang magtrabaho siya, tapos mag-ipon siya, tapos dumating yung time na lumaki na ng tiyan ko, tapos nanganak na ako, wala pa rin, tamad pa rin siya, doon pa rin siya sa mama niya, mama's boy. Umpisa pa lang naman, alam mo ng mamas boy yan, nagpabuntis ka pa dyan, pambira ka naman talaga. Tapos ngayon, tatanong mo sa akin kung dapat mo bang. Hindi ko po kasi alam na mama's boy po siya. Kunyari pa siya, hindi alam. Hindi alam mo, hindi mo lang pinansin. Hindi ko po alam kasi nagkakilala kami sa rider po. Anak ng patola naman. Hindi ka muna nakipag-date-date ng medyo may katagalan bago ka nagpabuntis. Pambira naman talaga. Ano po yun, hindi mo talaga malalaman. Hindi mo muna kinilala eh. Inauna muna ang buntisan eh. Uy, hindi ka na ako mabuntis. Umusog yung paanong upuan. Hindi ka na. Okay. O wala tayong magagawa. Ganun talaga. Wala. Ang mangyayari niya, bubuhayin mo na lang talaga yung bata ng sarili mo lang. Huwag mo na lang ipagdamot dun sa bata na makakilala niya yung tatay niya. Pero at the same time, huwag mo na lang din asahan na magbibigay yung lalaki. Kasi nga, mama's boy. Tapos, baka nagtatrabaho, baka hindi. Pwede mong puwersahin, alang-alang sa bata, pero masakit sa ulo yan. Mas madali pang gumawa ng bagong pera. Pero boss, hiniwalayin ko na po siya. Tapos siya po yung ayaw makipaghiwalay. Tapos sabi ko, sa gusto mo man o sa ayaw, hihiwalayan kita. Okay. O, di ko naman na lang yung pera. Di naman para sa'yo, para sa bata yun eh. Kaya nga po. Kaso nga boss, tawag dito, may posibilidad po bang makuha ko yung bata pag uwi ko ng Pinas? Bata sa kanya? Doon ko po kasi iniwan sa ate ko, tapos kinuha niya doon sa ate ko, sabi niya, siya muna daw mag-alaga, tapos babalik daw niya. Ang loko ng ate mo, no? Pinamigay yung anak mo. Okay. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. Pwede ba naman kunin yan? Kasi kapag minor de edad naman, ang kustodiya talaga niya nasa babae. So, wag kang kakaba-kaba. Okay lang yan. Madali lang yan.
Women and Children's Help Desk lang, matutulungan ka niya. Kahit barangay lang, kaya kang tulungan yan. Gets mo? Opo. Thank you po, Okay. boss. No problem. Follow-up question, wala na? Ano po, parang pinagkalat niya sa ano po, sa mga kaibigan niya na okay lang yan kasi nabuntis mo naman eh. Kaya move on ka na lang. Naanakan mo naman na eh. Ano epekto nun sa'yo? Wala, sabi ko, sa sarili ko, hayaan ko na lang siya na kung anong gusto niyang sabihin, basta yung focus ko yung sa bata lang. O di, kung wala namang epekto sa'yo, di wala ka namang problema. Tama. Wait po, boss. Thank you, Tama. boss. Okay, sige. Opo, tama. Okay ka na? Follow-up question. Wala na po. Okay, sige. Galing nga sa buhay, mag-ipon ka dyan ha. Huwag puro pamigay ang pera. O yun, wala na siya. Anthony Andales. Anthony Andales. Couldn't adjust. Anthony couldn't adjust daw. Isa pa, ulit. J. Alabier. Ang gusto makakit sa live, ito yung square na 4. Ayan, dyan yung option para makapag-request kayo na makakit sa live. Good morning, everybody. Ano pangalan nyo sa TikTok? Wala na po akong TikTok kasi naka-forever ban ako. Permanent ban. Mas gusto ko yung forever ban. Oh. Ano? It sounds very dramatic. It sounds very dramatic. Walang forever. JL, lagyan na! Go! Sige, wala si JL. Next tayo. MJ Rica. Couldn't adjust. MJ Rica, request ka uli. Couldn't adjust daw, sabi. Ito lang talaga problema ko sa Facebook. Napakahirap mag-akyat ng guest. Napakahirap. Ito ulit yung 4 na box. Yun yung option para makapag-request kayo na mamakit sa live. Good morning, brother. Taga saan ka? Andito po ako sa abroad. Abroad? Okay. Ano tanong mo? Tanong ko lang, paano pala pag na-block ka na ng mga kapatid mo tapos pinagkakaisahan ka kasi nakarating ka lang daw sa abroad, mayabang ka na daw. Wala naman akong pinagyayabang sa kanila. Hindi kasi sila makapakinabang sa'yo. Ganyan talaga yung mga linta kapag ka hindi mo binibigay yung pera mo sa kanila. Nangihingi ng pera tapos hindi ka nagbibigay, no? Oh, may ganun. Okay lang yun. Kaya mo lang sila magtulong-tulong. Pag untog-untogin mo pa, sendan mo pa selfie, nakagano. Yeah. Kasi parang feeling ko, parang pinagkakaisahan nila ako. Okay lang yun. Wala namang problema rin. Wala rin namang epekto sa yun eh. Kahit ano pang magkaisa sila, ang simpleng konsepto lang dyan, lahat ng hindi tumatrabaho, laging wala at laging butata. Yung mga taong mahihilig sa chismis, walang oras ayusin yung sariling buhay nila. Ikaw ngayon, nag-aayos ka ng sarili mong buhay, congratulations sa'yo, I am proud of you. Basta mag-iipon ka lang ng gusto. Huwag ka mamimigay ng pera sa mga ganong klase ng mga tao kasi mga basura na lipunan yan eh. Mga lintayan eh. Kaya ka pinagkakaisahan kasi wala silang oras ayusin yung sarili nilang buhay. Ang buhay nila nakatoka para dun sa pag-usap-usapan ka at ikaw ngayon ang pinakamasamang tao kasi hindi sila makaharabas ng pera galing sa'yo. Yun. Thank you, boss. No problem. Follow-up question, brother. Inaantay nila yung pag-uwi ko. Ayos. Wag ka ngayon magpakita sa kanila pagka uwi ka. Kasi mga hype na yan, bigla ngayon friends na kayo niyan. Na mga kapatid mo, biglang friends na kayo niyan. Bati na uli kayo, bati-bati na uli. Tapos, pagka bati-bati na, alam mo na, hingi-hingi na. Pasapasalubong na, pera-pera na. Pag nasa abroad ka, ayan, ganyan, pagkakaisang ka. Pag nasa Pilipinas ka, wala ka ng pera, nagtatawanan ka pa. Pero pagka uuwi mo pa lang, biglang bati-bati na at nanghihingi na ng pasalubong ang mga putang ina. Antay-antay ngayon sila, no? Antay-antay ngayon ang mga putang ina. Ngayon, ang trabaho mo ngayon, siguraduhin mo na marami kang pera, uwi kang Pilipinas, tapos pwede mo na silang pakyuhin sa mga mukha nila diretso. Thank you, boss. Ganon. Apakasimple ng buhay. Hindi dahil kadugo, automatic na kagad yung kamay nila nakakonekta sa bulsa mo. Hindi automatic yun. Kasabihin, nakapag-abroad ka lang, yumabang ka na. Yan ang mga terminology ng mga linta eh. Alam mo na yan eh. Yung mga linta, ang terminology niyan, pagka gustong harabasin ng pera mo, yung mga nakapag-abroad ka lang, yumabang ka na,
Yan, yung para kang langaw, nakatungtong ka lang sa ibabaw ng kalabaw, pakiramdam mo mataas ka pa sa kalabaw, yung mga wala kang utang na loob, yan, pagka ganyan yung mga bagsakan, gustong hingin niyang pera mo. Gustong hingin niyang pera mo. Tapos kahit magkano pa ibigay mo dyan, hindi sapat sa mga putang inang yan. Sa akin, isang malaking, diba? Babalik natin. Up, abante uli. Ganon. Oo. Ay, nako. Ingatan nyo sarili nyo sa mga ganyang klase ng mga tao, mga lintayan, basura ng lipunan. Mga taong walang oras ayusin yung mga sarili nila, ang oras nila nakatutok sa pera ng ibang tao. Dapat ibibigay mo yung pera mo sa kanila para mabango ka. Kasi pag hindi mo binigay yung pera mo sa kanila, biglang wala ka ng utang na loob at bigla ngayong mayabang ka na. Nakapag-abroad lang, mayabang na. Sa akin naman, isang tumataginting na, sagot ka, brother. Dami-dami ng tao sa mundo, marami kang pwedeng mahalin at makakapili ka lang kung kaninong pagmamahal ang tatanggapin mo. Kung pagmamahal rin lang naman ng mga linta, na pag may pera ka lang, tsaka ka lang nila mahal, wag na lang. Wag na lang, wag na lang, wag na lang. Cheers for the wounds that never heals. Follow-up question, brother. Follow-up question, brother. Parang gusto nilang, sa isip kasi nila, gusto nila, mapagmataas daw ako, tapos wini-wish nila na sana hindi daw ako lumagapak pababa. And then, that's another term for sana lumagapak ka kasi hindi kami nakikinabang sa pera mo. Yan yun eh. Let me translate that. Sana hindi ka lumagapak. Nagmamataas ka. Mayabang ka. That's another term for hindi kasi kami makapakinabang sa pera mo, sana bumagsak ang putang ina ka. Ano mo? Hayop talaga eh. Alam mo yung mga ganyan, hindi tao, tingin ko dyan sa mga tingin ko dyan, hayop eh. Diretso, tingin ko dyan, hayop. Sabihin, napakasama na, magaling mo. Paano pag nagbago? Lahat naman ng tao may kapagkakataong magbago. Eh di tao na sila pag nagbago sila. Ganun lang naman yun eh. Oo, diba? Tao na sila pag nagbago sila. Kung magbabago. Kasi karamihan sa mga hayop, ganyan na talaga yan mula pinanganak hanggang mamatay. Diretsahan lang. Paano question, brother? Wala naman kasi akong pinagmamayabang. Naghahanap buhay ka lang eh. Nakita nila, umaalap pa buhay mo. Ngayon, gusto nila makisabit sa'yo para sa ranggola. Nakita nila lumilipad ka, gusto nila makisabit sa tali mo. Kaya nagagawin lang mga yan, hahatakin ka lang pababa niyan, kahit magkano pa ibigay mo sa mga hayop na yan, hindi sapat sa luho nila. Yan yung mga maluluhong mga tamad eh. Ang tawag ni Pablo dyan sa mga taga-Kreta, mga matatakaw na tamad. Ang mga taga-Kreta, matatakaw na mga tamad. Sabi ni Pablo eh. Siguro baka mag-anak yan ng mga taga-Kreta, matatakaw na tamad. Ang tatakaw ng mga tamad, ng mga basura ng lipunan talaga. Ang hilig maghatak pababa. Nakakita ng kamag-anak na nasa Maynila, pengin pera, ilabas mo sa kulungan si ganito, pagamot mo si ganyan, paarali mo si ganon, may emergency kami. Ganon din, mas malala pag OFW ka. Nalaman, OFW ka, nasa ibang bansa ka, ay putang ina mo, kaluhat ka na niyan, pengin pera, pengin pera. Size ganito yung sapatos ko, pasalubong, emergency, puta tatadaring ka nila. Para kang manok na tinapon sa pit ng mga buhaya. Tapos yung mga buhaya, emergency, pengin pera, emergency kami, pinapalayas, ilaw, tubig, renta, pengin pera. Ganon. Para kang manok na tinapon sa pit ng mga buhaya. Yun lang, idol. Tinawa, pansinin mo, nung nagpunta ka sa abroad, biglang lang dumami yung kaibigan mo, biglang dumami yung mga best friends mo, biglang dumami yung mga kamag-anak mo, biglang dumami yung mga kadugo mo, biglang dumami yung mga kakilala mo, tapos lahat sila nangangamusta, lahat sila may kailangan na. Pansin mo yan? Yun lang, idol. Salamat. Salamat, brother. Okay ka na? Okay. Ingatan mo pera mo, mag-ipon ka ng husto, umuwi ka rito, huwag ka nang bumalik diyan kahit kailan, ha? Ay, hindi pwede, nakakontrata ako dito. Okay lang, mag-ipon ka ng husto, tapos tapusin mo yung kontrata, tapos umuwi ka na dito. Gets mo? Opo. Okay, bye-bye. Bye-bye, salamat. Sige. Bye-bye. Okay, tayo. JL, Justice League. Sarap ng buhay.
Ang sarap ng buhay. Napakasarap talaga ng buhay. Pag pinoproblema mo lang yung problema mo, hindi mo problema yung problema ng iba. Good morning, brother. Taga saan ka? Hello, sir. Good morning. Taga saan ka? I'm from Oriental Mindoro po. Thank you for the support. Okay. Taga saan? Sinabi na nga eh. Lipad yung utak ko ngayon. Okay. Ano tanong mo, brother? At first, sir, I would like to take this opportunity po to thank you muna before I start questioning. Kasi sobrang dami ko na rin natutunan tungkol sa mga naririnig ko. Ayun. I've been working for at least 6 years. 6 years na ako nagtatrabaho sa gobyerno. Pero alam mo yun, yung kasama ako dun sa samahang London. Loan dito, London. Loan dito, London. So, ang witty, no? Sige, tuloy. So, yun nga, I've been working for 6 years. Sinisipagan ko naman sa trabaho. Hindi naman ako. So, actually, papasok ako ngayon sa Department of Education. Brigada ngayon. So, kailangan ko na makarating sa school. Ang question ko, paano makaalis dun sa scenario na maglo-loan dito, maglo-loan doon. Kasi nag-start na po ako, nag-start ako working 23 years old. So nasama na ako doon na natamasa ko na, nabili ko na yung gusto ko kasi pagka-loan ko, bibili ako ng ganito, bibili ako ng ganito. Hanggang sa dumating na nagkaroon ako ng pamilya, nabaon ako sa loan, nabaon ako sa utang, hindi na ako makaahon. Ngayon, nagkaroon ako ng pagkakataon, mag-business. Yun nga, sabi nila, hindi naman sa unang pagkakataon, pag nag-business ka, magtatagumpay ka eh. So, naging cost din yun para bumagsak ulit ako. So, hanggang ngayon ulit, hindi na naman ako makabangon. Ano yung pwede kong gawin para makaalis din sa senaryo na maglo-loan na naman dito pagka nagkaroon ng problema, maglo-loan na naman dito. Ang kailangan mo, umalis ka sa London, punta ka sa Pondon. Ipon doon. Ipon. Tanggalin mo kasi yung puta ka ng kakakaprecho mo, Brad. Kumikita ka naman ng maayos dyan. Hindi mo madadaan sa panegosyo yan. Puto pag hindi ka umaalagwa sa finances mo sa pag-i-empleyado, lalo ka lang lulubog pag nagnegosyo ka. Hindi ka na makaalagwa sa pag-i-empleyado mo eh. Partida na, malinis na kinikita na yung pag-i-empleyado mo. Neto mo na yung natatanggap mong pera. Imagine mo yun, nakakakuha ka ng netong pera. Tapos kung magkano man yan, nasa 12 siguro yan kada buwan, o baka 15, o baka 20, o baka 30, o kung magkano man yan. Ang bottom line, yung kinita mo, neto mo na yan. Nagkakaproblema, ang luho mo kasi. Nasa gobyerno ka eh. Putang daming pera sa gobyerno, Brad. Actually, pangarap ng maraming minimum wage earner yan eh. Hindi naman kayo mababa pa sa minimum. Diba? Yes. Okay nga, ibig sabihin. Okay, kaya ka nalulubog kasi ang luho mo kasi. Ganito gawin mo, lahat ng gastos mo, araw-araw, pati candy mo, pati yosi mo, sulat mo sa isang papel. Lahat yun, araw-araw sulat mo. Tapos tignan mo, paglipas na 1 linggo, alam mo na ron, alin dun yung mga hindi mo dapat iginastusan. Paglipas sa 1 buwan, malinaw na sa'yo kung bakit ka naiipit sa pondo. Malinaw na. O, tapos tignan mo, pagka nakakaipon ka na, at saka kain mag-transition papunta ng negosyo. Pero hindi ka nga nakakaipon dahil sa pagkabulagsak mo sa pera, magne-nego-negosyantihan ka pa, lalo ka lalagapak dyan. Gets mo yun? Yun yung nangyari, boss eh. Yun yung nangyari. Tigilan mo kasi kakakaprecho, Brad. Tama na kasi kakakain ng mahal. Yan, yabang mo eh. Nakuha mo na lahat ng gusto mo. O, tapos, ano kasunod nun? Ayan, kaliwat ka na. London ka ngayon. Tanggalin mo kasi yung kayabangan sa sistema mo. Huwag kang magyaman-yamanan. Eto na mo, karamihan sa mga mahihirap, naghihirap lalo dahil sa pagyayaman-yamanan. O eto na mo, baliktaran mo, maghirap-hirapan. Actually, natanggal ko naman na yun, boss. Nung nagkapamilya na ako. Yun nga lang, nagkaroon lang ng sistema na nag-start ako na, yun nga, pagka kahit di naman kailangan, maglo-loan ako dito. Tapos yung pera, napupunta sa wala. Nauubos lang sa wala. Meron kasing weirdong mindset ang mga Pinoy. Hindi ko alam kung bakit ganyan yung mindset ng maraming Pinoy. Yung konsepto na pag nag-loan sila, akala nila libreng perang pinamimigay yung putang inang loan.
Tapos ang malupit, alam nilang kaya nilang bayaran. Pero pag dumating na yung perang pambayad, ang putang ina nangihinayang silang ibayad dun sa inutang nila. Iba talaga mindset ng Pinoy eh. Iba mindset ng Pinoy. Ang pakiramdam nila, pag mayroong utang, may nagpapautang. Ang bilis, diretsong agad sila ron kasi pakiramdam nila, libreng perang pinamimigay. O tapos, pag panahon na ng bayaran, ayan na, ang putang ina, kanya-kanyang taguan na yan. Nangihinayang na ibayad ngayon yung pera dun sa inutang. Tigilan nyo kasi yung putang ina kakautang ninyo. Eh, nangyayari kasi yan, kakayabang nyo kasi yan eh. Kain ng masarap, punta rito, sangyup dyan, Starbucks dito, pasyal dito, pa-deliver ng kung ano ng putang inang pagkain, isama mo pa pa-deliver ng mga pyesa ng motor, tapos sasabihin mo, hindi, kaya ng mekaniko ikabit niya sa motor ko kahit di naman lapat. Tapos putang ina, change oil nga lang ng motor mo, hirap na hirap ka pa, tapos iniisip mong ikakabit pa ng mekaniko ng motor mo yan, putang ina ka. Mga tao talaga eh. Mga tao talaga. Bili ng hawakan ng ano, tayo ito, yung para sa brum-brum ng motor, yung mismong hawakan na tapos, alam mong hindi kasya, tinesting mo lang, bumili ka. Tapos tsaka mo ngayon, baka kaya ng mekaniko ikabit yan. O, tangina. Report niya nakasulat eh, uno yun sa'yo eh. Ay, nako. Follow-up question, brother. Nakuha mo na yun, tigilan mo lahat ng kapritsyo mo. Tapos mag-ipon ka ng pera. Sumbay ka sa Project 1M para makalagwa ka. Tinan mo, karamihan sa mga sumasabay dito, may ipon na eh. Oh. Follow-up question. Okay na ako, boss. Maraming salamat. Salamat ng marami. Okay. Thank you very much, brother. Bye-bye. Pero wala talaga sa ano yun, eh, no? Wala talaga sa trabaho, wala rin sa ano eh. Wala rin sa estado ng pamumuhay. Minsan kahit sobrang yaman ng pamilya mo, yung anak baon sa utang. Minsan putang, ganda rin ng trabaho mo, baon ka pa rin sa utang. Good morning, sister. Taga saan ka? Hello? Hello po. Yeah. Good morning. Taga saan ka, sister? From KSA Riyadh. Riyadh. From Caloocan. Okay. Caloocan. Good. Okay. Ano tanong mo? Tanong ko lang, kasi matagal na akong hiwalay, parang 5 years. Okay. Parang kasi may 4 akong anak, youngest ko is facial baby. So habang tumatagal ako, parang nararamdaman ko na, hindi, na short story ko na siya. Kasi matagal na kami hiwalay, may bisyo siya. Every time na, pag nasa Pinas naman ako, okay siya. Nung before na hindi pa kami naghihiwalay. Tapos, pag nag-abroad na ako, doon na siya nagbibisyo. Naghahanap siya ng babae. Mga ganong senaryo. Tapos, ngayon, sinet ko na sa mind ko na makipaghiwalay na ako. Parang nahihirapan na ako sa mga setup niya. Ang ginawa ko, yun inano ko na siya. Ganun na yung naging mindset ko, hiwalay na ako sa kanya. Pero parang habang tumatagal nandito ako sa abroad, nahihirapan ako buhayin yung 4 kong anak. Tapos nalalaman ko na may babae siya, nag-i-enjoy siya. Hindi siya nagbibigay ng kahit anong sa 4 kong anak. So ano ba dapat kong gawin? Kwentahin mo kung magkano ba yung gastos dapat ng 4 na anak. Tapos ipadala mo eksakto kung magkano yung gastos dapat ng 4 na anak. Tapos lahat ng sobrang pera, itabi mo sa iyo. Ang masama nga eh. Dumaan na kami sa barangay. Puro lang siya pangako, pero hindi niya ginutupad yung mga promises niya na magbibigay siya ng sustento. Kapag hindi siya na nagbibigay ng sustento eh. Para sa kanya, para sa anak lang. Kwentahin mo, magkano ba yung pagkain? Wala magkano yung ilaw, tubig, maliliit lang. Tapos isama mo na rin pati yung pampaaral. Yun lang, 4 yung anak mo, maliliit lang ang tiyan yan. So palagay mo na, 100 piso lang kada bata. O siguro 50 pesos nga lang kada bata, kaya na eh. Kasi pagka inapat mo yun, that's magkano yun? 5, 10, 15, 20, 200 pesos. O makakapagluto na ng gulay dun. Healthy pa sa bata yun. Sabi, hindi, ayaw ikang kumain ng anak ko ng gulay. Ano gagawin? Kung ano gusto ko, bibigay nyo. Matuto ng disiplina. Diba? Meron pang times Meron pang times na actually binalak ko na kasi siya. Kasi marami siyang senaryo na ganyan-ganyan. Wala raw ako sa abroad. Ano daw yung ano ko, hindi daw ganun yung trabaho ko. Trabaho ko daw iba. Kasi nga may bisyo siya, di ba? So, ganun ang niya, takbo ng utak hindi mo na obligasyon na, na manihuhin pa pati negosyo niya. Pati bisyo niya. Hindi ka na magbibigay para sa bisyo. Bibigay ka lang ng pera para dun sa 4 na bata. Other than 4 na bata, wala nang iba.
Yun lang talaga obligasyon mo, 4 na bata. Kasi supposed to be, dapat trabaho nga ng lalaki yung magtrabaho eh. Eh, tinan mo, ikaw na gumagawa ng trabaho niya. Yun lang. Ngayon, dapat nagagawa niya yung Every trabaho niya. single wala siyang binibigay. Wala talaga siyang binibigay. Lalo't na gusto ko na talaga Hindi mo magstay sa bahay. nagigets eh. Hindi mo Katabi nagigets. na lang ng anak ko. Oo nga, hindi mo nga naiintindihan. Yung 4 na bata, bigyan mo lang ng toka kung magkano eksakto budget. Ikaw ngayon na mag-iipit ng pera, tapos itatabi mo ngayon lahat ng sobrang pera bukod dun sa dapat lang gastusin ng 4 na bata. Tapos sasabihin, hindi kulang, kulang. Eh, hindi naman natin pinag-uusapan kung kulang o sobra o sapat o kung magkano man eh. Hindi, ang pinag-uusapan natin, magkano ba yung gastos ng 4 na bata? Ibigay mo yung gastos ng 4 na bata, lahat ng sobrang pera tabi mo sa'yo. Sasabihin niya, kailangan itong dagdag na pera. Hindi mo na problema yun. Huwag ka na magdagdag. Boss, may kulang po sa kwento ko. Oo. Kasi yung 4 kong anak, actually, nasa mama ko na siya. Ngayon, yung papa nila, it's nasa Tagaytay. Matagal na kasi kami hiwalay, so ever since na hindi na sila nagkikita, pero napapalo siya ng anak kong panganay na meron siya mga babae, meron siyang asawa, kinakasama. Hindi mo na problema Tapos, yun. Hiwalay na pala kayo eh. Hindi mo na problema yun. Kung ayaw niya magsustento, yun lang yung problema mo. Pero kung ano pa gawin niya sa buhay niya, kung makamatay man siya o magtiwarik siya sa ibabaw ng babae, problema niya na yun. Hindi mo na problema yun. Pinapasakit mo pa yung ulo mo sa hindi mo problema eh. Yun nga yung problema ko, boss. Hindi siya nagbibigay ng sustento. May habol ba ako sa kanya kahit nasa malayo siya? Pero kung umuwi man ba ako ng Pilipinas, kaya ko ba siya habulin? Hindi ko na kaya. Meron. Pero pag uwi mo sa Pilipinas, saan mo maasikaso yun? Otherwise, kung nandiyan ka sa abroad, SPA ka. Aabogado ka. Yung abogado representative mo. Eh kung gusto mo pang gumastos ng sa akin naman, mas madaling gumawa ng bagong pera kaysa maghabol diyan. Kung gusto mo, welcome kang habulin. Pag uwi mo ng Pilipinas, pero habang nandiyan ka sa abroad, mag-focus ka sa pagtatrabaho mo at sa pag-iipon. Tama? Wala ka na naiipon kasi kulang pa. Eh kasi nga, pinamimigay mo nga kasi lahat ng pera. Uulitin ko. Hindi kailangan ng mga anak mo lahat ng pera mo. Merong eksaktong halaga kung magkano lang ba talaga kailangan ng mga bata dahil kaliliit lang naman ng mga tiyan yan eh. Eh, pinamimigay mo lahat ng pera mo sa nanay mo eh. Diba? Pinamimigay mo lahat ng pera mo sa nanay mo. Okay, sasabihin talaga, kulang. Eh, kahit 100,000 ibigay mo dyan kada buwan, kulang yan para sa kapritsyo ng kung sino man. Kinakapritsyo na pera mo eh. Eh, tinan mo, nandito ka sa Pilipinas, kahit mag-isa ka, kaya mong buhayin yung 4 na bata kung minimum ang kinikita mo. Kaya mong buhayin yan. Huwag ka lang masyadong maluho, saktuhin mo lang talaga, mabubuhay mo yung 4 na bata. Eh, pero mo, nasa abroad ka, hindi kumakasya. Bakit hindi kumakasya? Kasi nga, may nagluluho nga kasi ng pera mo. Kung may Middle East ka, nasa 20 mil ka kada buwan eh. Diba? Kung nasa Middle East ka, 20 mil ka kada buwan. Minsan lumalampas pa. Pag may hadiah ka, o di maligaya ka. O paano ngayon nangyayari? Kumukulang. Kasi nga, pinamumudmud mo nga kasi pera mo. Lahat ng pera mo, binibigay mo ron. Ngayon, may nagluluho na dyan. Kaya yung nanay mo, o yung anak mo, basta merong nagluluho dyan. Hindi kailangan ng anak mo yung 20 mil kada buwan. Ano, tagli 5,000 kada bata? Kaliliit lang ng tiyan niyang mga yan. Kasino lang naman ang pagpapaaral. Libre naman ang paaral sa public school. Diba? Ang gastos mo lang naman dun, yung pamasahe eh. Kasi yung pangkain ng bata, pwede namang baon na lang yun eh. Kasi literal na pagkain at saka ulam. Para alam mo ngayon kung ano kinakain ng anak mo. Hindi pwede ganito pa nga, boss, ang nangyayari. Puta, magiging bulog lang sa pera ng anak mo pag sinanay mo sa pera, kaliit-liit na bata. Boss, ganito pa ang nangyayaan senaryo dyan eh. Parang nagiging bayad utang, balikwasan ang nangyayari. Magpapadala ako, magbabayad ng utang, kukuha uli. Parang gano'n na lang at gano'n na lang nangyayari. Hindi mo na problemang bayaran pa yung utang na nanay mo. Hindi mo na problema bayaran ng utang na nanay mo. Kung sino nakinabang, siya magbayad. Tama? Single, ano na po siya. Ano na lang, wala na po siyang nasa bahay na lang po siya, stay at home na lang po siya, nag-aalaga ng anak ko. Senior citizen na po siya, 74 years old. O kaya nga, all the more na hindi siya dapat mangutang kasi wala naman pala siyang pambayad eh. All the more, hindi siya dapat mangutang. Kung magkano ipapadala mo, yun lang ipapadala mo, pagkasyahin nila yun. Kung mangungutang sila, problemahin nila kung paano magbayad. Harapin nila ngayon lahat ng mga pinag-uutangan nila. Ang bottom line lang naman dyan, simple. Kung sino nakinabang, siya dapat yung nagbabayad. Pero hindi dapat mangyari, nangungutang sila, kahit magkano gusto nila uutangin nila, tapos sa'yo pa ngayon pababayaran. Wala sila sa lugar yun. Kasi kahit magkano pa, pwedeng utangin ng kahit na sino. Kahit magkano, pwedeng utangin ng kahit na sino, depende na lang kung gaano karaming tao magpapautang. Eh ano, lahat na lang ng tao utangan, tapos ikaw magbabayad lahat? Ay, putang ina ng katarantaduhan yan. Naku, putang ina ng katarantaduhan yan.
Kahit pa sabihin mong senior citizen, hindi naman dapat umuutang eh. Bigyan mong pera nanay mo. 'Di ba? Tapos yun lang yung pagkasyahin niya. Pero hindi gagana na uutang sila kahit magkano gusto nilang utangin, tapos ay pababayaran, babaliin kayo ng balakang mo, alatsamba ngayon kung paano ka ngayon kukuha ng pera, magpapakantot ka dyan sa Middle East para lang madagdagan ng pera mo. Diba? Wala naman na sa lugar yun. Ako, diretso kung magkano lang eksakto yung budget mo, yun lang ibigay mo. Tapos lahat ng ibang pera ipunin mo. Sabi mo, hindi makakaipon dahil kulang pa. Hindi, magtalaga ka nga, ikaw magtalaga. Magkano ba talaga yung pera magkano ba talaga yung pagkain ng bata, magkano yung ilaw, magkano yung tubig, magkano yung pamasahe nila sa eskwelahan, tapos doon na mismo sa nilutong pagkain, doon na rin magbabaon yung mga bata, kaya ipit nga sa budget. Ipit sa budget. Hindi pa pwedeng nabitin yung pera, uutang sila, sa'yo pababayaran. Kahit magkano pwede nilang utangin, kung ganun pala. Diba? Kung ganun, kahit magkano utangin yan, sa'yo pababayaran. See? Kita mo? Ganun nga. O, ganun na nga. Kasi nga pinapayagan mo na gano'n ang mangyari. Huwag mo kasing hahayaan na mangutang ang nanay mo. Kasi gano'n. Huwag mo hahayaan mangutang ang nanay mo. Pabayaan mong maipit at singilin siya ng mga kinuutangan niya para matuto siyang mahiya na hindi siya dapat nangungutang dahil wala naman siyang pambayad. Kahit pa sabihin mong senior citizen yan, nagbibigay ka naman ng pera eh. Hindi nila pinagkakasya, nagluluho sila ng masyadong malaki. O ngayon, nagkakaproblema na. O, diba? Okay. Thank you, boss. Kasi maniwala ka sa akin, puta, kahit 1 milyon, 1 buwan bigay mo sa nanay mo, hindi pa rin sapat yan. Kahit 1 milyon, 1 buwan bigay mo sa nanay mo, hindi sapat yan. Kasi, tingnan mo, yung pera mo dyan sa abroad, sapat yan para pakainin ng mga anak mo, kasama na pati nanay mo. Pero hindi sapat yun para sa kaprensyo ng nanay mo kung magkano man ang gusto niyang utangin sa mga kapitbahay. Diba? Ganun lang naman yun eh. Hindi naman komplikado ang buhay eh. Kumukomplikado lang kapag pinapakomplikado nyo sa isip nyo at binabayaran nyo pati obligasyon ng ibang tao. Huwag nyo kakainin ng obligasyon ng ibang tao kasi mangyayari yan, kain kayo ng obligasyon ng ibang tao, yung ibang tao magawa ng obligasyon tapos papalamon sa inyo. Tamo? Kaya kumukomplikado ang buhay kasi pinipilit nyo resolbahin pati problema ng iba eh. Diba? O sino nangutang siya magbayad. So ngayon, katulad yan, nanay mo nangutang, wala ikang wala ikang pahanap buhay. Kasi 70 years old na, bla bla, walang hanap buhay. Kaya nangungutang ng pera. Akala naman niya, yung utang, libreng perang pinamimigay. Ang nangyayari, dinadamihan niya pa lahat ng utang niya, tapos sa'yo ngayon pababayaran. Hindi talaga sasapat ang 20 mil kada buwan dun. Kahit 50 mil mo pa kada buwan, kahit 100,000 mo pa kada buwan, hindi sasapat yan. Naku, putang ina, maniwala ka sa akin. Ako, hayaan mo nanay mo malunod. Diretsahan, sabihin naman ng iba, siya yung nag-aalaga sa mga bata, paano bababayang malunod? Putang ina, paano gagawin? Sige nga, ano suggestion nyo? Diba? Di ba madadaan sa usap-usap lang yan eh. Kaya ka umakit sa programa ko kasi hindi na nadadaan sa usapan. Tama? Opo. Oh, tamo? Kaya nagiging choice ko po talaga. Kaya siya umakit sa programa ko kasi hindi na nadadaan sa usapan. Kaya umakyat sa programa ko, hindi na nadadaan sa usapan. Ngayon tinatanong niya kung anong insight ko doon, sa akin diretso, pabayaan mo ang nanay mo mapahiya sa mga kapitbahay na inutangan niya para susunod, hindi na siya mangutang pagkasyahin niya ngayon yung pera meron sa'yo. Nung nasa Pilipinas ka, nagkakasya naman tayo rito eh. Ba't pagdating sa abroad, ang daming pera, hindi nakasya? Oo nga po. Hindi na tanong ko sarili ko. Napansin mo, kasi nga may nagluluho na nga. Malamang ang nanay mo o ang anak mo nagluluho. Kung sino man sa kanila nagluluho. Ganon yun. Para hindi magluho, wag mo nang hanapin kung sino pa nagluluho. Wag mo nang hanapin. Ba't magkakainisan lang kayo, mag-aaway lang kayo. Nasa ibang bansa ka eh. Ang hirap pakipag-away pag nasa kabilang bansa ka, baka kala mo. Wag mo nang awayin. Kung magkano lang exact yung budget, nilang ibigay mo, pagkasyahin nila yun. Okay, sige po. Okay. Salamat Follow-up po. question. Hindi ko na dapat habulin yung tatay. Pwede, pag-uwi mo ng Pilipinas. Pero pag nandiyan ka sa abroad, abogado ka pa para dyan. Masakit sa ulo yun. Gastos ka pa ng abogado. Huwag mo naman papuntahin pa yung nanay mo doon sa kung saan man nandun yung lalaki. Kasi 70 years old na yan. Mamaya, tumirik ang mata niya sa init ng panahon ngayon. Ginawa ko na puminsan yan. Ginawa ko na puminsan yan, boss. Nung nagka-emergency yung papa ko, umuwi ako. Tapos, hinanap ko siya, nakakuha ako ng pera sa kanya. Ginamit ko talaga yung mindset ko na kung ano yung tagal nang hindi siya nagsustento. Kinuha ko talaga yung pera. At that time na nagbisyo na naman siya, hinabol na yung perang binigay niya sa amin, sinumbat niya sa akin yun. Kaya parang hindi ko na alam kung yung gagawin ko pag uwi ko, maghahabol pa ba ako sa kanya, hindi na. Doon lang sa day off mo. Pwede mong gawing hobby yun. Pag day off mo, maghabol ka sa kanya. Extra income din yun. Dito ka sa Pilipinas, pag uwi mo Pilipinas, di ba? O may pera ka ngayon.
O, dahil may pera ka, magtrabaho ka na rin. Tapos sa trabaho, Lunes hanggang Biyernes lang naman eh. Di gawin mo ngayong hobby tuwing Sabado at Linggo, magabol ka sa kanya sa barangay. No. Extra income mo rin yun. Ano ka? Sayang din yun. Para sa anak mo naman yun. Hindi mo para sa iyo yun eh. Tama? Oo, sakit sa ulo nga lang. Tama, sakit ka lang sa ulo. Titigasan mo lang yung mukha mo. Hindi naman kasi para sa iyo yan. Para sa mga anak mo yun eh. Tama? Okay pa. Okay. Thank you, boss. Question. Okay. Thank you very Okay much. na po. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye. Saya. Okay. Next tao. Princess Perante. Babae ulit. Sige. Bihira yung mga tsamba ng babae. Ang daming babae ngayon na gustong makitalaga. Yan, pagka problemang asawa, putang ina nyo. Ayan, nagkukumpulan kayo. Sabi sa inyo eh. Pag problemang asawa, nagkukumpulan kayo. Dami ninyo may problema sa asawa eh. Sa pabato ka ng mga asawa ninyo eh. Paano? Nagsisipili kayo ng mga siraulo, tapos nagpapaanak pa kayo dyan sa mga yan. O gago, kanya-kanya habulan kayo ngayon. Good morning, sister. Taga-saan ka? Hello? Hello? Good morning, sister. Taga-saan ka? Princess Perante. Uy. Pampanga po. Pampanga, okay. Ano tanong mo? Tanong ko po, paano po pag di ka gusto ng biyenan mo at saka yung manugang mo po? May anak na kayo? Opo, isa. Patay. Hatay. Dinelo ke bahala. Patay. Wala eh. Kailangan kumalas kayo ron. Ang nakasulat sa Biblia, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, ang dalawa magsasama. Hindi na sila dalawa, isang laman na sila. Nakasulat, iiwan na eh. Hiwalay na po kami sa hiwalay po kami sa kanila ng bahay. Pero pag ng problema yun. Pag pumupunta po sila dito, di po nila ako pinapansin eh. Hindi mo na problema yun. Sabi mo sa asawa mo, pupuntahin dyan. Tapos po, yung kapatid niya po kasi, yung kapatid niya po, galit po yun sa akin, kaya nagsabunutan po kami noon. Tapos sinabi niya po sa akin, ba't daw ako inasawa ng kapatid niya na pangit daw ako, ganyan. Huwag mo kasi kaawayin. Ano po? Hindi ko nakakalimutan, yung mga tao na yan na nakapaligid sa asawa mong ang tawag niya pamilya at kadugo, hindi mo na matatanggal yan sa buhay mo. Habang buhay niya, na magkasama kayo, habang buhay din, nandyan yan sa buhay ninyo. So wag mo nga awayin kasi hindi mo gusto yung sakit ng ulo na habang buhay mo na lang kaaway lahat ng mga nakapaligid sa asawa mo. Bad trip yun pag nagkakaon. Masakit po kasi siya magsalita sa akin. At sa anak ko po. Tenga, labas sa kabila. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Tapos bigay ka lang ng bigay ng ulam dun. Ganun. Matuto ka. Matuto kayo ba kasama? Takina. Matuto kayo ba kasama? Di ka nga gusto. Alam mo sa akin yung mga taong masyadong magbubunganga, yan yung mga taong andaling kontrolin. Andaling kontrolin na. Siguro po kasi magkaiba po kami ng relihiyon ng asawa ko. Hindi, kahit pa magkaiba kayo ng relihiyon. Sa akin, diretso yung mga taong mabubunganga, andaling kontrolin yan, puta. Napakadaling kontrolin yung mga ganyang klase ng tao, mga mabubungangang tao. Tingnan mo, pansinin mo, pag mabunganga ang tao, wala masyadong laman dito. Oh. Pansinin mo yun. Ang mga wala masyadong laman dito, ito, pumuputak. Pero yung mga malalaman dito, masyadong tahimik yan. Hindi mo alam kung ano iniisip niya mga ganyang klase ng tao. Tingnan mo, itong katabi ko ngayon, taga Pampanga ito eh. Nakita mo kanina kung paano tahimik ako pagka ako lang, diba? See? Kahit may mga tao sa paligid, tahimik lang ako. Malibang may kumausap sa akin, tsaka lang ako nagsasalita. Itong naririnig nyo sa akin social media, ang ingay-ingay ng bunganga mo, panahon ko kasi to para magsalita. Pero sa personal na buhay ko, tahimik lang ako. Panahon ko lang to para magsalita. Ngayon, pansinin mo, yung mga taong mapuputakang bunganga, bigyan mo ng bigyan. Bigyan mo ng bigyan, bigyan mo ng bigyan, bigyan mo ng bigyan. Bigay ka ng bigay, bigay ka ng bigay. Tignan mo, aamo sa'yo yan para mga aso. Aamo sa'yo yan. Matuto kasi kayong pumosisyon. Yung mga ganyan kamakamag-anakan, dapat matuto kayong bigyan nyo ng bigyan, bigyan nyo ng bigyan. Bakit? Habang buhay na yan, nandiyan sa buhay nyo. Hindi nyo na matatanggal yan. Might as well, tropahin nyo na lang. Diba? If you can't beat them, join them. Basic principles. Kuha mo yan. Siguro po kasi wala naman silang mahuhut-hut sa amin eh. Hindi gawin mo nga. Dapat magkaroon ng mahuhut-hut sa inyo. Bili kang tsokolate, ganun. Cadbury, galing 7-Eleven. Uy, tinan mo, bumili ako Cadbury, oh. May napulot ako galing sa kalsada, kanina. Ganun.
Ganon, tropahin mo. Tapos kwento mo ng kwentuhan. Dapat ikaw ang in charge. Matuto kayo Tapos makisama. pag pumupunta lang po dito pag may kailangan sila. Tapos kahit ako, di man lang nila ako makausap. Pat kahit yung anak ko, di nila pinapansin. Ipagluto mo. Kahit di ka kausapin. Pinagluto ko po kay maling. Masarap yun. Sampa itlog. Maling. Spam. Wala, spam. Tangina, napakayaman mo naman. Spam. Maling lang. Oo, hindi rin naman gusto yung mga tao na yun. I-spam ka pa. Mahal-mahal na spam. Meatloaf. Ganun, meatloaf. Iklog. Ganun. Iklog. Hotdog. Ganun. Tosino. Ano, pakain mo ng tosino para magka-cancer sila. Ganun. Matuto kayo. Putang ina, napakahina naman itong mga taon to. Napakahina nyo makisama. Tropahin nyo na. Tropahin nyo. Pag palagay mo, mapapatrouble ka, at palagay mo mananatili ang isang tao sa buhay mo ng mahabang panahon, tropahin mo na. Ang ina, kapag ipakinabang yung mga tao na yan, they are good attack dogs. Yung mga mabubunganga, magagaling na attack dogs yung mga yan. O might as well be on their side. Para pag kailangan mo sila, oh, boy, attack! Oh, isang pamilya ngayon sila, dinaluhong ngayon lahat ng kaaway mo. O, di ba? Taga na matuto kayong pumosisyon. Ang hina naman, o. O, may Nung nakaway ko yung manugang kong babae, manugang kong babae, lahat sila, buong angkan. Galit sa akin. O, kita mo, di ba? Ang nangyari tuloy, ikaw ngayon yung naging kalaban ng buong angkan. Tropahin mo kasi yung buong angkan. Para lahat ng kalaban mo, yung buong angkan nila, yun ang gawin mo attack dog dun. Yung kapitbahay nyo, siga na siga sa tabi ng bahay nyo, ganun. Yan o, buong angkan nila. O, putang ina, kapitbahay namin dito, walang kwento yung putang inang yun. Siga na siga yung mga hayop na yun eh. Bigyan kitang maling, atakihin mo nga yung putang inang yun. Di kayo marunong, hina eh. Ang hina. Ang hina. Regaluhan mo ng kung ano-ano, puta. Kahit mga maliliit lang. It's the thought that counts. It's the thought that counts. Naalala nyo sila, maligaya sila dahil may nakaalala sa kanila. Pupusta ako yung ganyang klase ng ugali ng mga tao, wala halos nakakaalala dyan. So pag ikaw yung kauna-una ang nakaalala, ang putang ina mo, aamo yan sa'yo parang aso. Oo mo yun? Opo. O yun, okay ka na? Okay na po. Ano ang question? Ano? Ano? Okay na, no? Ayos na? Wala na? Ayos na? Wala na po. Salamat po. Thank you. Bye-bye. Thank you. Okay. 47 minutes. Leonilo Hernandez. Napakasarap ng buhay. Napakasarap ng buhay. Sarap ng buhay. Uy, Leonilo Hernandez, dali na, akit na. Nantay ka na namin. Yan na. Good morning, brother. Taga saan ka? Taga Barcelona, Spain, sir. Dating fans mo, sir, dito. Barcelona. Okay. Yes, sir. Ang tanong ko lang, sir, kasi may mga nababalita po tayo dyan, may mga Chinese personnel na nakakabili ng mga lupain dyan sa atin sa Pilipinas. Tapos mga properties, mga bundok. Bakit po nakakalusot yan sa gobyerno? Kasi darating ang araw. Ha? Mali ang tanong. Mali ang tanong. Kasi baka dumating yung araw na dumami yung mga properties na pag-aari nila dyan at sila na yung ano dyan sa atin. Bakit ba hindi pinababayaan dyan ng mga gobyerno natin yan? Mali ang tanong. Okay, sir. Tanong mo sa akin kung anong tamang tanong. Ano po kaya sir ang masasabi niyo doon sa ganong mga sitwasyon? Ang masasabi ko rin, mali yung tanong. Tanong mo sa akin kung anong tamang tanong. Anong tamang tanong kaya dyan? Ito, tamang tanong. Ang tamang tanong, so ang premise, may mga Chinese nakakabili ng lupa sa Pilipinas. Tapos, yung mga Chinese yan, parte daw allegedly ng Chinese government. Ang tanong doon una, anong pakinabang nun sa'yo? No, sa bilang mamamayan ng Pilipinas, baka ito. Tama. Yun ang unang tanong. Anong pakinabang sa'yo na pakialaman mo yun? Una. Pangalawang tanong, ano kayang magagawa mo para mapigilan yun? Ang sagot dun sa unang tanong, anong pakinabang sa'yo na pakialaman mo yon para sa susunod na lahi mo? Opo,
Para sa susunod na Tama? generation, sa lahi ko. Ang Opo. sagot naman doon sa pangalawa, na anong solusyon doon na magagawa mo? Ayusin mo yung susunod na lahi mo. Ayusin mo yung sarili mo para maayos mo yung susunod na lahi mo, para yung susunod na lahi mo politiko. Tapos may kayang gawin para sa'yo. Kahit patay ka na. Aha. Tama? Tama. Di mo naisip yan. Opo. Eksakto. Ngayon, Galing, wala tayong kayang gawin. Bakit? Sila nakakapamuno dyan eh. Pag inayos nyo mga sarili ninyo, nanonood ang mga anak ninyo, bukas, atin na ulit ang Pilipinas. Omo? Opo, pero baka kung kailan pa lumaki yung mga bata, ang dami na nilang nabili dyan. It may take 2 generations. It may take 3 generations. It may take 5 generations. Pero ang sabi ni Rizal, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Pero malalamya ang mga kabataan po yan. Nakikita natin sa... Yun ang dahilan kung bakit patikasin mo dapat ang sarili mo. Para maging huwarang ka na sarili mong anak. Tama? Opo. Yung pagbabago magsisimula sa sarili. Pag inayos mo yung sarili mo, mapapanood ka ng anak mo. Tapos yung napapanood ng anak mo, ginagaya niya. Maging matikas ka, magiging matikas ang anak mo. Maging matalino ka, magiging matalino ang anak mo. Tapos yung susunod na lahi ng Pilipino, yun na ngayon yung magtatanggol sa atin laban sa mga banyaga. Kasi ginagawa naman ng gobyerno natin yung parte. Nga lang may mga piyesa ng gobyerno, bulok na kamatis talaga. Diyan kahit paano na-appreciate ko si Marcos. Kasi nakikita mo kung paano lumalaban si Marcos sa mga banyaga eh. Diba? Nakikita mo kung paano siya humihingi ng tulong sa mga kalaban o neutral sa China para humingi ng arsenal sa atin dito at humingi ng ayudang mga eroplano, mga barkong pandigma. Ang India nagpadala sa atin ng warship eh. Ang Australia at saka ang Amerika nagpapadala din ng mga missile sa atin regular. Nakikita mo ngayon na meron tayong magandang bilateral agreement sa iba't ibang mga bansa. Diyan na-appreciate ko si Marcos. Ngayon, overall, ang masasabi ko, iayos ninyo yung mga sarili ninyo. Kasi napapanood kayo ng anak ninyo. Yung mga maliliit na ginagawa mo, na akala mo walang halaga, yung mga maliliit na ginagawa mo, ginagaya ng anak mo. At pag dumami ang mga maliliit na mga mabubuting ginagawa mo, at mga katikasan, at mga katalinuhan, at mga kaayusan sa sarili mo, yung anak mo magiging maayos na tao. Pagdating sa apo mo, matigas na ng gusto yan. Tama. Hindi nyo lang napapansin, pero yung pagbabago nagsisimula sa sarili. Yung pagbabago nagsisimula sa sarili. Gusto mo ng maayos na bansa, ayusin mo sarili mo. Papanoorin ka ng anak mo, kokopyahin ka ng anak mo. Ganun lang kasimple. Hindi ganun kakomplikado. Hindi ganun kakomplikado. Iaayos mo lang yung sarili mo. At ikaw din mag-isa ang makikinabang nun, pati anak mo madadamay sa pakinabang. Ganun yun. Sana lahat ng Pilipino ay ganun. Na aayusin nila lahat bilang magulang talaga. Ang kaya natin gawin, yung sarili muna natin ang unahin natin. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yung pag-ibig mo sa sarili mo, yun ang pagtutularan mo ng pag-ibig mo sa kapwa-tao mo. So unahin mo munang mahalin ang sarili mo. Makikita mo, pag natuto kang mahalin ang sarili mo, ang anak mo matututong magmahal din sa sarili niya. Gusto mo ng maayos na kinabukasan para sa anak mo, gumawa ka ng maayos na kinabukasan para sa sarili mo. Tapos kokopyahin ka ng anak mo. Hindi mo madadaan yan sa, ako maraming pera, papasa ko na lang sa anak ko kasi ayokong pagdaanan ng anak ko yung pinagdaanan kong hirap ng kabataan ko. Hindi, paraanan mo sa anak mo yung hirap na pinagdaanan mo para kasing tibay mo rin yung anak mo. Yung ibang gusto nila, malamya yung anak nila eh. Atin na mo, statistics na nagsasabi eh, 80% ng lahat ng milyonaryo nauubos ang kayamanan sa pangatlong henerasyon. Bakit nangyayari yun? Kasi yung common denominator na ayaw kasi pagdaanan ng anak ko, yung pinagdaanan ko nung kabataan ko. Ang labas ngayon ng anak mong alam niya. Nakikinabang lang sa pera mo pero hindi masyadong magaling gumawa ng sarili niya. Hindi masyadong magaling
magaling gumawa ng sariling pera, hindi masyadong magaling gumawa ng sarili niya, at hindi masyadong magaling bumuo ng kinabukasan. Pagdating sa apo mo ngayon, ubos na ngayon yung pinaghirapan mo. 'Di ba? Tama. Wala pa rin natalo sa ikaw mismo, ayusin mo ang sarili mo, papakita mo sa anak mo kung paano yung paghihirap mo. Tapos gagayahin ka ng anak mo, gagawa din siya ng maayos na kinabukasan para sa sarili niya. Tapos maayos ang kinabukasan ng anak mo, ikaw mamamatay ka na. Tapos lahat ng pera mo, madadagdag na lang sa kanya, tapos maaalala niya lahat ng meron ka nung mga panahong nabubuhay ka pa. Kasama yung isip mo, kasama yung puso mo, kasama yung pera mo. Yun ang sagot ko ron. Additional lang po, Sir Chay. Kasi yung nakabili daw po ng mga properties na yan, may mga papel ng Pilipinas, pasaporte, Pilipino. Ang mga putang ina, paano nakakakuha ng passport yung putang na sabi may mga agency daw na binabayaran isang passport 100,000 pesos. Kaya nilang bumayad, sir. Kaya nilang bumayad kahit magkano at bumili ng kahit magkanong properties. Bakit nakakalusot yung pagkuha din pa nila ng isang punto doon, yung papeles? Bakit may mga ahensya na may mga ganyan dyan? Apakamahal nakakabayad yung ngayon para lang magka-properties. Kaya nga dapat mapalitan na yung mga nasa ibabaw. Paano mapapalitan? Pag inayos mo sarili mo, baka pagdating sa apo mo, yan na susunod na presidente ng Pilipinas. Pag inayos mo sarili mo. Naman eh. Lagi na lang sablay ang balita po, sir. Dito naman sa ibang bansa, sablay din, pero hindi ganyan kalaki ang sablay. Matindi ang sablay sa atin po sa Pilipinas. Hindi talaga ako mahilig sa victim mentality. Sa akin, simple konsepto. Ayusin ko sarili ko para nanonood yung mga nakapaligid sa akin, ayusin din nila yung sarili nila. Tignan mo, minsan yung mga malalapit sa inyo dito sa Angono, minsan bumisita kayo rito, tignan niyo, pagbasdan niyo kung paano kumilos yung mga tao ko. Halos kaparehas ko rin kumilos. Matikas, mabilis, matalino. Opo. Panoorin niyo kung paano kumilos yung mga tao ko. Partida itong mga tao ko, dating mga siraulo to. Dating mga may kaso ito. Dating mga kriminal yung iba rito. Pag nakita ninyo kung paano kumilos yung mga tao ko, maiintindihan ninyo, nahawa sila galing kung paano ko kumilos. Nakuha nila yung bilis ko, nakuha nila yung talino ko, nakuha nila pati yung bunganga ko. Tsaka yung mabuti pong yung pakikisama ninyo sa kanila, paano magdala ng tao, nakikita nila. Sana mga nakaupo, ganun. Kasi pinapanood ako ng mga empleyado ko. Pinapanood ako. At nakikita nila kung paano ko kumilos. Minsan, hindi ko na nga kailangan turuan eh. Alam na nila eksakto, nakita nila kung paano ako kumilos. Kinokopya na lang nila. Yun yung sinasabi ko sa inyo, Pilipinas. Kaya nga sabi ko, ayusin ninyo ang sarili ninyo. Bakit? Kung itong mga tao na to, na minsang panahong kriminal, ngayon, nagbabagong buhay, dahil kinokopya yung kilos ko, itong mga taon to, matatanda na to eh. Lalo pa yung mga anak ninyong mga maliliit, ginagaya kayo ng mga yan. So dapat lahat ng kilos mo, lahat ng pag-iisip mo, lahat ng galaw mo, eksakto kung ano yung gusto mong makita ng anak mo para kokopyahin ka niya. Eksakto kung sino ka, ganun din ang anak mo. Kung ano ang puno, siya ang bunga. At ang bunga hindi nahuhulog ng masyadong malayo sa puno. Maaaring hindi masyadong eksaktong-eksakto, katulad mo. Pero kung ano yung resulta mo, ganun din ang resulta ng anak mo. Pag ikaw resultado, kinopya ka ng anak mo, ang anak mo resultado din. Pagdating sa apo mo, matikas na tao yan at malayong mararating niyan pagdating sa resulta. Nakuha mo yan? Tama nga. Opo. Follow-up question. Napakaganda nun. Follow-up question, sir. Sa ating sa kasalukuyan sa ngayon, ano po kaya ang magiging good effect at bad effect ng social media? Kasi mga bata, tutok na tutok sa mga paggamit ng social media. Sobra ngayon. Matindi ang stress ng mga tao. Sa social media, lahat nakikita eh. Ano pa kaya ang bad effects nito in future? Ang bad effects, napakarami. Isa yung pagkatuyo ng utak. Merong tinatawag ngayon ang mga doktor na ang tawag nila cellphone-induced
dementia. Ang dahilan ng may dementia, ganun. kaka-cellphone. Ah, Ang dahilan ng paghina ng memorya, pagkatulala, pagkatuyo ng utak, kaka-cellphone. Cellphone-induced dementia. Pero pang isa pa, tayo na ito, mas malala to, Brad. Ang normal sa lalaki, tinitigasan pag may babae. Pero meron na ngayong bagong sakit. Hindi na tinitigasan sa totoong babae, tinitigasan na lang puro porno. Ang tawag naman nila nun, cellphone-induced erectile dysfunction. Nasobrahan ka ng kaka-cellphone mo, kaka-porn mo, hindi ka na tinitigasan sa totoong babae, puro porno na lang. Maraming masamang epekto yung kaka-cellphone. Pero isa sa mga pinakamagagandang epekto ng kaka-cellphone, when you go to websites and when you research things that really matters in life, politika, espiritualismo, paggawa ng pera, pagiging matikas, mindset, marami pang ibang bagay, tatalino ka ng gusto. Marami kang matututunan. Walang ibang panahon sa kasaysayan ng sangkatauhan kung saan meron kang access sa hindi birong dami ng information sa buong mundo, libu-libong taong information. Ngayon lang yun. Ngayon lang yung panahon na yun. Pero kung kailan yung panahon na laganap ang impormasyon, yun din yung panahon na laganap ang kabobohan at katangahan. tama. Sa akin, diretso, pakikinabangan ko tong internet. Para yung mga taong nakikinig sa akin, hindi man kayo masasabi ninyong tumalino dahil sa akin, at least nakatulong ako sa curiosity ninyo kung paano madadagdagan yung taba ng utak, talino, pera, at higit sa lahat, pabor galing sa itaas. Tama. Oo, eksakto. Follow-up question, brother. Oh, napakaganda ng sagot, sir. Napakalaking dagdag sa aking kaalaman, sir. O, yan lang po, sir. Chay, maraming pong salamat at sa susunod po uli. Thank you very much, Marami pong brother. salamat. Okay. Thank you po. Thank you. Okay na muna yun. Isang oras na tayo rito. Mamaya madala rin pati Facebook. Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.